Isa pa sa pinaka-best-selling car brand sa Pilipinas na Mitsubishi ay naglabas din ng kanilang mga bagong modelo na mangunguna ngayong 2026 na posibleng maging malakas na pambato ng brand lalo na sa mga Chinese car automaker. Ang mga bagong Mitsubishi car model na ito ay pinagsama-sama ang mga modernong specs, bagong disenyo, pinagandang performance, efficiency at sulit na presyo. Yan ang iisa-isahin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po tumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1, ang all-new Mitsubishi Eclipse Cross BEV 2026 model ay isang bagong electric SUV mula sa Mitsubishi na espesyal na idinisenyo bilang full electric vehicle. Ito ay magiging uri ng sasakyan na may malakas na performance, modernong teknolohiya at eco-friendly para sa pang-araw-araw na biyahe o mahahabang road trip. Pagdating sa exterior, makikita agad ang kakaibang disenyo sa harap nito na mayroon ding dynamic shield na forma na nagpapakita ng lakas at eleganteng style. Ang kabuuang itsura nito ay tinatawag nilang Smart Armor dahil parang may proteksyon na armor ang SUV habang moderno at sleek ang dating nito. Pagpasok mo sa loob naman, makikita ang maluwag na cabin na may sapat na space para sa 5 passenger na may 2 row seats. Ang interior ay may horizontal accent at seat na may diamond stitching para sa comfort at quality feel. May ambient lights din ito na pwedeng mag-iba ng kulay depende sa mood o drive mood, na may kasama ring panoramic glass roof na may electrochromic feature na pwedeng mag-tint ng glass para bawas ang init at glare. Isa sa mga nagpa-special palalo sa electric SUV na ito ay ang malaking 87 kilowatts battery na kayang mag-drive ng humigit kumulang sa 600 kilometers sa isang charge lang, o kayang umabot sa layo na 600 kilometro bago malobat, na perpekto para sa mahahabang biyahe o sa pang-araw-araw na gamit. Gumagamit ito ng motor na kayang gumawa ng hanggang sa 160 kilowatts na power at 300 Nm ng torque, kaya mabilis ang acceleration at smooth ang takbo dahil BEV ito. May regenerative braking na may 4 levels. Pwedeng baguhin gamit ang paddle shifter at 1 pedal driving mode para mas madali at mas efficient ang pag-stop at start sa traffic. Pagdating sa tech and connectivity, plus modern at smart features nito, itong bagong Eclipse Cross EV ay may 12.3-inch vertical touchscreen na may Google built-in sa gitna ng dashboard panel, na may kasamang Google Maps, Google Assistant at pwede kang mag-download ng iba pang mga apps. May dual zone automatic climate control din ito sa aircon at lahat ng control ay pwedeng hands-free, gamit lamang ang voice control nito. May wireless Apple CarPlay at Android Auto connectivity features din ito. Pagdating naman sa mga safety features, hindi rin magpapahuli ang bagong modelong ito dahil nilagyan kasi ito ng hanggang sa 20 Advanced Driver Assistance System na ADAS, tulad ng Adaptive Cruise Control, may Lane Keeping Assist, may Blind Spot Warning, Automatic Emergency Braking at iba pa para mas ligtas ang biyahe mo. Sa pangkalahatan, itong bagong Mitsubishi Eclipse Cross EV ay may malakas na performance, modernong interior, mataas na safety at smart connectivity. Ito ang bagong Mitsubishi Eclipse Cross BEV, isang electric SUV para sa bagong era ng pagdadrive na ready para sa future. Sa kasalukuyan, ang EV ng Mitsubishi ay opisyal pa lamang daw inilalabas sa bansang Europa at nagkakahalaga sa estimated price doon mula 2.5 million hanggang 2.750 million pesos. Ang pangalawa sa bagong modelo ngayon ng Mitsubishi ay ang Mitsubishi EK-Space, ay isang maliit pero practical na keycar mula Mitsubishi na idinisenyo para sa madaling pagmamaneho sa lungsod at komportableng sakay para sa buong pamilya o pang araw-araw na biyahe. Sa una, makikita ang mas malawak at modernong harapan na may black ribbon grille at LED headlights na nagbibigay ng modern at friendly na dating dito. Ang buong sasakyan ay may tall boxy na hugis para mas maraming space sa loob, ngunit hindi nawawala ang compact size na bagay sa masisikip na kalsada sa lungsod. Sa interior, pagpasok mo sa loob, may maluwag na space itong minivan na kahit maliit ang sukat ng body ay napakalaki ng headroom at may extra para sa tuhod ng 4 na pasahero o hanggang sa 5 pasahero sa ibang setup. Merong 7-inch LCD meter at madaling basahin na display sa instrument panel at 8-inch multimedia infotainment system. Ang interior ay ginawa para maging simple pero komportable ang biyahe mo.
Nilagyan din ito ng tatlong driving modes na Power, Normal at Eco mode. Maraming storage spots itong EK Space para sa iyong mga gamit. May mga USB ports para sa charging at mayroon ding unlock on approach at walk away lock para mas madaling pumasok o umalis kapag may dalang gamit o bata. Pagdating sa engine itong EK Space, pinapagana ang modelong ito ng 660cc displacement kaya napakatipid nito. Swak sa city driving at long drives na may pagpipiliang ding transmission type na CVT at manual. Umaabot sa bilis na 120 km per hour ang nagagawa nito at fuel consumption rate na 24 km per liter. Bukod pa riyan, hindi rin pinabayaan ng Mitsubishi brand ang key car na ito dahil nilagyan ito ng advanced safety features tulad ng MI Pilot. Ito ay tumutulong sa adaptive cruise control at lane keep assist para komportable ang biyahe sa highway o sa mga off-road condition. May collision warning din ito, blind spot alert at iba pang active safety tech. Kahit maliit ang sasakyan para sa dagdag na peace of mind ng driver at pasahero nito. Gumagamit din itong minivan ng hill descent control na nakatutulong sa mga matatarik na kalsada o yung mga pababa na daanan na hindi na kinakailangan pang pisilin palagi ang preno kasi ang sistemang ito mismo ang kumokontrol ng bilis para hindi magmadali ang pagbaba sa matatarik na daan. Gumagamit din itong sasakyan ng adaptive lighting system, isang LED headlamps na may auto turn on and off na ilaw depende sa liwanag ng paligid. Nakatutulong ito para hindi makasilaw sa mga makakasalubong at nagbibigay naman ng agarang liwanag sa madidilim na kondisyon. Sinamahan din itong minivan ng 7 airbag sa loob para protektado ang mga pasahero lalo na sa mga kolisyon. Nanilagyan ng multi-information display sa driver's seat with useful info. May display para sa fuel economy, eco pedal usage, tire angle guide na makikita sa mismong instrument cluster nito. Bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng ilan pang mga advanced safety features gaya ng forward collision mitigation na nagde-detect gamit ang sensor ng mga sasakyan at pedestrian sa harap nito para maiwasan mabangga o makabangga. Nasinamahan pa ng lane departure warning at lane departure prevention. Babala ito kapag lumalabas ka sa lane at may mekanismo na pumipigil sa sasakyan upang maiwasan ang paglabas sa mga linya ng kalsada. Meron din itong automatic high beam, traffic sign recognition at isang pedal miss application na safety features. Ang lahat ng ito ay compact sa isang minivan na Mitsubishi EK Space na kasalukuyang ibinebenta pa lamang sa bansang Japan at nagkakahalaga sa price estimate na 400,000 hanggang 600,000 pesos. Bukod sa minivan at bagong SUV crossover, meron ding bagong SUV ang Mitsubishi, ang 2026 Outlander, isang updated SUV na ginawa para sa pamilya, para sa pang-araw-araw na biyahe, road trips at practical na driving. Mas bago na ito ngayon at mas moderno at mas equipped sa pang-araw-araw na biyahe. Pagdating sa labas nito, makikita ang bagong styling ng Outlander na may slim LED lights sa harap at mas malinis na front fascia. Ang overall design ay may sleek at sporty ngunit nananatiling matibay at SUV style ang dating. Pagpasok sa interior, ramdam mo agad ang upgrade cabin nito. Mas maayos ang layout, mas mataas ang quality ng materials at mas tahimik ang interior para sa relax na biyahe. Merong malaking touchscreen display sa dashboard na may karaniwang 12.3 inch ang sukat na may wireless Apple CarPlay at Android Auto para madaling mag-connect ang phone. May digital display din ito sa likod ng manubela para mas madaling mabasa ang speed, direction at iba pang impormasyon habang nagmamaneho. Pagdating sa engine nito, ang bagong Outlander ay may 1.5 liter turbo mild hybrid engine. Ibig sabihin, may combination ng gasoline at electric assist para mas matipid sa gasolina at may magandang performance. Kaya naman ang maximum power output na nagagawa nito ay umaabot ng 177 horsepower at 207 Nm ng torque na sapat para sa pang-araw-araw na biyahe at pakikipagsabayan sa freeway. Nilagyan din itong modelo ng mga modern tech features at connectivity na may wireless Apple CarPlay at Android Auto. Kaya makikita mo sa screen ang maps, music at message mo nang hindi kailangan ng wires. May mga USB-C ports din ito at ibang mga koneksyon para sa mga pasahero sa likod. Pagdating sa safety features, ang 2026 Outlander ay may driver assist features tulad ng adaptive cruise control, lane keeping assist, blind spot monitoring at collision warning system na tumutulong para confident ang driver sa kalsada. Ang Outlander SUV ay may up to 7 seating ang capacity.
Kaya bagay ito sa pamilya na madalas malayo ang biyahe o maraming dala. Umaabot sa bilis na 170 km per hour at kumukonsumo ng hanggang sa 18 km per liter. Maluwag rin ang cargo area para sa bagahe, grocery o camping gear. Sa kabuuan nitong modelo ay may bagong makina para sa mas tipid na biyahe, modernong interior at tech features, mas style na exterior at sapat na space para sa pamilya. Yan ang bagong Mitsubishi Outlander 2026 model. Isang SUV para sa everyday adventure trips at unang ibibenta sa bansang Japan at posible rin daw dalhin sa 20 bansa sa Europa at ilang bansa dito sa Asia na nagkakahalaga sa estimated price mula 2 million hanggang 2.5 million pesos. Bukod sa malaliit, may katamtamang laki na sasakyan, meron ding mas malaking sasakyang ilalabas ang brand, ang Mitsubishi Versa Van. Napabilib tayo nang inilabas ng Mitsubishi brand sa Pilipinas ang kanilang bagong sasakyan na Mitsubishi Destinator. Ang bagong modelong ito ay may 1.5 liter turbocharged engine na may 7 seating ang capacity at naglalaman ng mga moderno at makabagong amenities kasama ang mga advanced safety features nito. Ang Destinator ay mas pinaliit na klase ng Montero Sport pero halos walang pinagkaiba sa mga gamit. At syempre bukod sa 7-seater na Destinator ay usap-usapan na rin ang bagong Mitsubishi Van na malapit na ring ilabas sa Philippine market. Ang upcoming people carrier o multipurpose vehicle na ito ay isang Nissan-based Mitsubishi van gamit ang pamilyar na nameplate na Mitsubishi Versa Van. Ginawa ito sa pamamagitan ng merging ng Nissan at Mitsubishi na kung saan ay magkakaroon din ng maraming variants na pagpipilian gaya ng L300 Versa Van People Carrier na 4-passenger, L300 Versa Van Cargo na para panghakutan o pang negosyo, at L300 Versa Van High Trims na may mga captain chairs at complete package. Ang modelong ito gaya ng iconic na disenyo nito ay magkakaroon pa rin ng kabilaang sliding door para sa mas madaling access ng pagpasok at paglabas ng mga pasahero. Modern looks gaya ng Nissan Urban. Sa katunayan, ang front end design lamang nito ang magkakaiba na kung saan ay magkakaroon pa rin ng signature design ang Mitsubishi brand para mailihis sa mga disenyo ng bagong Nissan Urban. Ang Versa Van sa mga hindi nakakaalam ay isa sa mga naging mabiling sasakyan ng Mitsubishi mula nung una itong inilabas sa Philippine market. Kaya naman ang pangalan nito ay patuloy na ginagamit magpahanggang ngayon katulad na lang ng Mitsubishi L300 vehicle. Ayon din sa manufacturer, itong bagong Mitsubishi Versa Van 2026 model ay pagaganahin ng 2,488 cubic centimeter engine displacement na naka-turbo diesel engine na kinumpirma mismo ng Mitsubishi Motor Philippines. Pero ang makina nito ay hindi na 4056 na kung saan nagbigay na rin ng trademark sa marami sa pagiging magandang performance, matipid. Yun nga lang nagkakaroon sa katagalan ng problema sa emission compliance. Kaya naman papalitan ito ngayon ng makina mula sa Nissan Urban na tinatawag na YD25 DDTI na kung saan ito rin daw ay katulad ng performance ng dating makina ng Versa Van na 4D56 engine pero mas in-upgrade ito at pinaganda para walang magiging problema sa hinaharap. Kapares ang 2.5 liter engine capacity nito na naka-turbo diesel pa mga kaibigan. Kaya naman asahan na raw ng marami ang pagkakaroon ng malakas na maximum output nito na tinatayang aabot ng 125 horsepower at 356 Newton meter ng torque. Ang bagong Versa Van na ito ay may 2-wheel drive powertrain na sinamahan ng manual transmission type. At isa sa pinakamaganda rito mga kaibigan ay mas pinalawak at pinalaki na rin ang interior cabin space nito na kung saan mula sa dating 12 seating capacity lamang noon na Versa Van old model, ngayon ay aabot na raw mula 14 to 16 seating capacity gaya ng Nissan Urban. Na kung susukatin naman ang kabuuang dimension nito, ito ay may haba na 4,710mm at lapad na 1,999mm. Habang ang taas naman ito ay nasa 1,695mm. May ground clearance ito na 195mm at may kabuuang sukat ang gulong nito na 15-inch 195 by 80. Ayon mismo yan sa mga impormasyon mula sa Mitsubishi Motor Philippines. Ilan pa sa mga bagay na i-expect mo rin dito mga kaibigan ay ang mga modern safety features nito gaya ng Nissan Urban. Magkakaroon ito ng mga passenger airbags at driver seat airbags. At syempre meron na rin itong mga brake support gaya ng brake assist,
front disc braking system, seatbelt warning, engine immobilizer, front and side impact beams, parking sensor, child safety lock, at marami pang iba. Well, magkano naman kaya ang magiging presyo nito kung sakali? Kung ang Nissan Urban base model ay nagkakalaga mula 1.2 million pesos, malamang sa malamang ay hindi rin malalayo ang kabuang presyo nitong Mitsubishi Versa van. Napapalo mula 1.1 million hanggang 1.8 million pesos. New Mitsubishi Destinator ay opisyal lang inilabas sa Pilipinas ngayong buwan. Ang modelong ito ay isa sa mga bagong 7-seater car SUV ng Mitsubishi na may bagong exterior design, mga modern interior tech features at mga bagong safety and security. Bukod sa nangungunang bentahe na Mitsubishi Expander ng brand, hindi rin malabong maging number 1 ang modelong ito kung naghanap ang iba ng mas bago at mas advanced kumpara sa Expander. Gaya ng pagkakaroon nito ng mas malaking infotainment screen na 12.3 inch na may smart link at display audio touchscreen na may Apple CarPlay at Android Auto. Bukod pa dyan, nilagyan rin ito ng panoramic sunroof. May malaking bubong na pwedeng itilt o buksan na parang bintana. May 64 color ambient lighting din ito para sa customizable lighting mood sa loob at digital driver display na 8-inch multi-information display para sa magandang readout ng driver. Ang Destinator ay mas advanced din talaga sa ilang mga modelo ng brand dahil sa dami ng mga safety and security features nito. Nilagyan kasi ang modelong ito ng Mitsubishi Motor Safety Sensing o ADAS. Kasama na dito ang Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, Blind Spot Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert, may Auto High Beam at Lead Car Departure Notification. Mga advanced at makabagong safety features na wala pa sa ibang modelo ng brand na magbibigay ng karagdagang safety features sa mga occupants nito. Nilagyan rin ito ng 360-degree multi-around view monitor para sa buong paligid nitong kotse na malaking tulong para sa mga pagpapark at pagpapaatras nito lalo na sa masisikip na parkingan. May 6 na airbags sa interior para sa dagdag na proteksyon ng mga pasahero at may kasamang anti-lock braking system, electronic brake force, brake assist para sa reliable braking. Sinamahan din ito ng electronic stability control plus traction control para sa mas stable na pag-handle sa slide o sa liko o kahit bigla kang mapa-offroad. At katulad ng marami, ang Destinator ay nakakuha rin ng mas mataas na 5-star rating sa Asian NCAP sa ginawang test upang masuri kung gaano ito kaligtas. Gumagamit itong bagong 7-seater ng brand ng makabagong connectivity features na Mitsubishi Connect telematic system na kung saan pwede mo i-connect ang smartphone para i-monitor itong sasakyan o i-lock at i-unlock gamit ang cellphone o di naman kaya i-pre-cool ang cabin o paganahin na kagad ang aircon kahit hindi ka pa nakakasakay dito gamit ang phone. Itong Destinator ay gumagamit rin ng mga driving mode features gaya ng normal, wet, gravel, mud at tarmac mode para sa iba't ibang gamit at kondisyon ng daanan na tatahakin ito. Nilagyan rin ito ng active view control system para sa mas mahusay na stability at control lalo na sa liku-likong daan. Samantalang ang mga suspensions nito ay gumagamit pa rin ng MaxxPerson strut at rear torsion beam na may kasamang mataas na ground clearance na 244mm. Pinapagana itong Destinator ng 1.5 liter turbocharged 4-cylinder Mavic engine na nagbibigay ng 163 horsepower at 250 Nm ng torque na ikinabit sa CVT type transmission at mas smooth na acceleration. Kaya naman umaabot sa bilis na 180 ang nagagawa nito at kumonsumo ng 18 to 22 km per liter. Dito sa Pilipinas ay tinatayang magkakahalaga ito mula sa estimated price na 1.3 million pesos hanggang 1.9 million pesos.